Happy Peace Day po sa ating pagdudubina sa mahal na patron, ang San Antonio de Padua. Palakpakan po natin ang ating patron. Alam niyo po, doon po sa National Shrine sa Our Lady of Loreto, kung matatandaan niyo po, may dalawang simbahan, may kambal na simbahan. Yung isang simbahan po ay Saint Anthony Shrine. At nagdadasal po ako doon dumadaan ako madalas doon. Dalawa po yung simbahan namin, magkatabi. Pumupunta ako doon sa simbahan. Minsan tinatanong po ng mga tao, hindi ho ba sabay kayong magmisa? Sabi ko, sabay naman kami magmisa, sabay din magpakumpisal, sabay lahat, no? Saan po mas maraming tao? Alamin nyo na lang kung saan mas maraming tao. Pero mga kapatid, yun po, kami ay magkapareho. Ang parokya po ay yung National Shrine. Yung Saint Anthony, siya po yung dambana. Siya po, doon po karamihan nagdideboto ang mga deboto sa San Antonio. Mga kapatid, sa tuwing nagdadasal ako kay Saint Anthony, natural may mga hinihingi tayo, di ba? Hindi naman po masama na meron tayong hingin kay Saint Anthony. No? Wala akong masama dyan. Pero kung minsan, tandaan po natin, ang paghingi, yun na po yung pinakahuli. Sana kapag tayo ay nagdadasal kay Saint Anthony, hingin natin na merong baguhin sa ating pagkatao. Yung po sanang hingin natin kay Saint Anthony, meron sanang baguhin sa ating pagkatao. Kung sa tingin mo, may nawawala na sa iyong pagkatao, hingin mo kay Saint Anthony yan. Kung sa tingin mo, baka masyado ka ng bida-bida sa parokya, hingin mo na kay Saint Anthony na sana magpakumbaba naman ako at pagbigyan ko naman yung iba. Kung sa tingin mo, nawawala ka na, no? Kasi di ba si Saint Anthony, patron ng mga nawawala. Minsan nagdadasal tayo kapag may nawawalang object. Paano po mga kapatid kapag ikaw ang nawawala? Pinagdadasal mo ba yan kay Saint Anthony? Paano kapag ikaw yung nawawala? Ipinagdadasal mo ba yan? Paano kapag yung isang kasapi mo sa isang ministry nawawala na, hindi na uma-attend ng meeting, hindi na uma-attend ng organizational meeting? Minsan nasasabihin natin, pabayaan na natin yan. No? Visit yan Kaya mas maganda nga wala na siya, di ba? Mas maganda nga wala na siya dahil kasi masaya tayo kapag nandito siya, toxic yung tao na yan, kaya pabayaan mo na. Pero kapag nawawala po yung isang kasamahan natin sa simbahan, hindi ho ba't nararapat lamang na hanapin natin? Hindi ba ganun ang ginawa ng Panginoon? Hinanap niya yung mga nawawala. At nung nakita niya, tuwang-tuwa po siya. Hindi naman po sinabi ito sa Ebanghelyo, yung nawawala, mabait di ba? Maaring yung nawawalang tupa doon sa Ebanghelyo ay walang niya, walang modo, toxic na tao. Pero hinanap pa rin ni Jesus. Tayo mga kapatid, kapag may nawawala ba sa samahan natin, hinahanap ba natin? At yun po yung gusto kong gawin ninyo ngayong gabing ito. Mahal natin ang San Antonio de Padua. Pero sana mga kapatid, magpetisyon tayo. Kapag meron tayong hinihingi kay Saint Anthony, hindi lamang puro material na bagay. Hingin din natin, paano pa mapapalago yung aking buhay espiritual? Paano pa magiging kaaya-aya ako sa tao? Paano pa ako magiging mapagtanggap sa mga tao? Paano ko tatanggapin ang lahat ng tao? Paano ko uunawain ang mga tao? Kahit mahirap silang unawain, bigyan mo ko ng lakas ng loob, San Antonio de Padua, na sana magpasensya ako sa mga tao. Bigyan mo ko ng lakas ng loob, San Antonio de Padua, na sana maunawaan ko ang lahat ng mga tao. Bigyan mo ko ng lakas ng loob, San Antonio de Padua, na sana hindi ako self-righteous. Minsan yung mga tao sa simbahan, self-righteous Di naman ho lahat, di ba? Para bang sila lang ang banal, sila lang ang magaling, sila lang ang pwedeng humawak kay Saint Anthony de Padua. Diba? May mga ganun pagka maraming devotees. Kung minsan, may mga tao na parang sila lang ang may karapatang humawak dun sa relic. Parang sila lang ang may karapatang humawak kay San Antonio de Padua. Paano naman yung mga simpleng mananampalataya
na nagdidiboto rin sa San Antonio de Padua, hindi ba sila pwedeng humawak? Hindi ba sila pwedeng magpa-picture? Minsan naalala ko, papapicture. No? Papapicture yung iba sa mga birhen o kaya sa mga santo. Kapag nakita nilang, naku, mukha namang magnanakaw yan eh. Mukha namang aalisin lahat yun. Baka naman pag alis niyang nagpa-picture na yun, wala na si Nino, wala na yung corona ni Nino. No? Huwag na natin pa-picture. Huwag na tayo magpa-picture sa kanya. Huwag na natin siya hayaang lumapit pa. Kung minsan ganon, mga kapatid, si San Antonio, lahat tinatanggap niya. Katulad ng kanyang amang si San Francisco, tinanggap niya lahat. Kaya kung tayo ay deboto kay San Antonio de Padua, hahayaan nating dumapit ang lahat ng mga tao kay San Antonio de Padua. Hahayaan natin kapitan o pakapitin natin, pahawakan natin ang lahat ng tao kay San Antonio de Padua upang sa ganon, ang lahat ng mga nawawala ay bumalik na sa simbahan. Ang lahat ng nawawala ay makita na natin at yakapin natin. Mga kapatid, ito po yung tema ng Ebanghelyong binasa natin. Binigyan ng pagkakataon ni Jesus si Pedro. Kung tayo hindi na natin bibigyan ng pagkakataon yan, yung asawa mo na niloloko ka, pinagpalit ka, di ba? Yung boyfriend mo na pinagpalit ka sa kaibigan mo, bibigyan mo ba ng pagkakataon yan? Hindi mo na bibigyan ng pagkakataon yan. Yung nagdispalko ng pera ng simbahan, ng organization, bibigyan mo ba ng pagkakataon yan? Hindi mo na bibigyan ng pagkakataon yan. Hindi mo bibigyan ng posisyon yan. Yung sumira sa pare, yung nagpalaganap ng hindi magandang balita sa pare, yung sinira yung pare, bibigyan ba siya ng pagkakataon pa? Hindi na. Eh, ba't mo ba bibigyan ng pagkakataon yan? Yung mga natutulog sa misa, bibigyan niyo ba ng pagkakataon yan? Kayo po, sige, sagot kayo. Yung mga natutulog, bibigyan niyo ba ng pagkakataon yan na magsimba? First reading pa lang, tulog na eh. Salmo, naghihilig na. Homily, kahit anong patawag gawin mo, tulog pa rin eh. Paano niya mapapakinggan ang salita ng Diyos kung palaging tulog? Diba? Ginawa lang tulugan itong simbahan. Mga kapatid, hindi natin binibigyan ng pagkakataon yung mga taong yaan. Kasi ang katwiran natin, maninira ulit yan. Nagawa nila nung una, gagawin nila ng pangalawa. At magsisisi lang tayo. Pero si Jesus, ano pong ginawa niya kay Pedro? Binigyan niya ng pagkakataon. Ang yabang ni Pedro, di ba? Sabi ni Pedro, kahit anong mangyari, hindi kita tatalikuran. Ilang minuto lang, ilang oras lang eh. Wala na. Kinalimutan niya na si Jesus. Ganon din po si Tomas, di ba? Sabi ni Tomas, sasama ako sa iyo, Panginoon, hanggang kamatayan. Pero ano po ang sinabi ni Tomas? Hanggang hindi ko nakikita ang butas sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Pareho-pareho po sila. Pare-pareho itong mga apostol na ito. Pero ano ang ginawa ni Jesus? Binigyan ng pagkakataon si Pedro. At itong malupit, binigyan pa ng posisyon. Anong posisyon ito? The chief pastor. Sabi nga po ng dogmatic constitution of the church, sabi niya ganon, nung ibinigay kay Pedro ang susi, ibig sabihin, siya ang mamamahala ng pangkalahatang simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Binigyan ng posisyon, pinagkatiwalaan, at minahal. Kaya nga, inuulit ni Jesus, di ba? Mahal mo ba ako? 3 beses niyang inuulit. Baka nagkakamali ka lang kasi 3 beses mo ako tinatatwa eh. Kaya 3 beses din kita itatanong sa'yo, mahal mo ba talaga ako? Napikon na si Pedro. Sabi ni Pedro, oo, alam mo, Panginoon, na mahal kita. At nung sinabi ni Pedro yun, sige, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ano po ang challenge sa atin ngayong gabing ito ng pag-ibig ni Pedro, ang pag-ibig ni Jesus? Sana mga kapatid, tandaan po natin, lahat po tayo ay katulad ni Pedro. Maraming pagkakataon na nagkasala tayo,
Maraming pagkakataon na inuulit natin yung ating mga kasalanan. Maraming mga pagkakataon na araw-araw ginagawa natin itong kasalanan ito. Pero hindi po nagsasawa na bigyan tayo ng pagkakataon ni Jesus. Binigyan ka ng posisyon. Sana mga kapatid, gamitin mo yung posisyon na yan sa paglilingkod at pagmamahal. Huwag mong gagamitin yung posisyon na yan for domination, for being arrogant. No. Gamitin mo yung posisyon na yan, hindi para sumikat ka, hindi para makilala ka sa barangay, hindi para makilala ka dito sa simbahang ito. Hindi. Gamitin mo yung posisyon na yan para paglingkuran ang mga tao na wala kang hinihintay na kapalit. Di pasasalamat, hindi ka naghihintay ng pasasalamat kay Father Big. Sapagkat ang mga tunay na disipulo ni Kristo, naglilingkod ng tunay. Walang hinihintay na kapalit. Di langit, hindi natin hihintayin. Bahala ang Diyos na ibigay sa atin ang langit. Mga kapatid, we are here to serve, not for position, not for anything else, but for service and love. Katulad po ni San Antonio de Padua, hanapin ang mga nawawala. Maging ang ating sarili, hanapin natin. Amen.